Sa isang librong pambatang kwento, may nakatirang isang batang lalaki na ang pangalan ay Harold. Noong siya ay sanggol pa lamang, binigyan siya ng isang lila na Crayola na may kakayahang gawing totoo ang kahit anong iguhit niya. Upang hindi makaramdam ng kalungkutan, gumuhit si Harold ng dalawang kaibigan, isang moose at isang porcupine. Mula noon, ginamit na niya ang lila na Crayola upang lumikha ng isang mundo sa loob ng kanyang libro at namuhay siya ng puno ng malalaking pakikipagsapalaran kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumipas ang mga taon, at si Harold ay naging isang matalinong adulto na kayang lutesin ang kahit anong problema gamit ang kanyang makapangyarihang Crayola. Ngunit isang araw, habang napagtanto niya kung gaano kalawak ang kanyang kayang likhain sa kanyang mundo, nagsimulang mag-isip si Harold kung sino ba ang lumikha sa kanya. May isang boses na tumawag sa kanya mula sa isang hindi kilalang lugar, na nagsasabing siya ang lumikha kay Harold gamit din ang kanyang sariling Crayola, at siya ay nabubuhay sa totoong mundo, isang lugar na puno ng kulay ngunit mas mahirap mabuhay kaysa sa fantasya ng kanyang aklat. Gayunpaman, naging obsessed si Harold sa ideya na makita at maranasan ang tunay na mundong ito, kahit ipinagbabawal ito ng kanyang lumikha. Kinabukasan, nagising siya na gusto niyang muling makausap ang kanyang lumikha, ngunit hindi ito sumagot. Hinanap ni na Harold at ng kanyang mga kaibigan ang lumikha sa kahit saan, ngunit wala silang makitang kaunting na bakas nito. Kaya nagpasya si Harold na gamitin muli ang kanyang lila na Crayola, at gumuhit siya ng isang portal na magdadala sa kanila diretso sa totoong mundo. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya papasok sa pintuan, at agad siyang nagkaroon ng anyong tao. Habang namamangha si Harold sa makulay at tatlong dimensional na realidad na ito, sumunod ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang dumaan ang moose sa pintuan, naiwan si Porcupine. Katulad ni Harold, nagkaroon din ng anyong tao ang moose nang tumawid siya, at agad niyang hinanap ang kanyang kaibigan. Samantala, nakita ni Harold ang isang matandang lalaki na nakaupo sa plaza. Akala niya ay ito na ang kanyang lumikha, kaya tumakbo siya palapit upang yakapin ito. Ngunit gaya ng inaasahan, inatake siya ng matanda gamit ang tungkod nito, na nagpapatunay na hindi ito ang taong hinahanap ni Harold. Kaya nagpasya si Harold at Moose na hanapin ang tunay na lumikha, at gamit ang kanyang lila na Crayola, gumuhit si Harold ng bisikleta, at sabay silang umalis papunta sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, nakaya ring buksan ni Porcupine ang pintuan at nakarating siya sa totoong mundo, na nagkaroon ng anyo bilang isang batang punk na babae. Masaya siya sa kanyang bagong itsura, hindi alam na ang kanyang mga kaibigan ay kasalukuyang nagbibisiklete sa kalsada malapit sa kanya. Ngunit habang tumatawid sila sa kalsada, muntik na silang masagasaan ng sasakyan ng isang ina kasama ang kanyang anak. Dahil dito, sandaling bumalik sa kanyang orihinal na anyo ang moose, ngunit agad din itong bumalik sa anyong tao, at pareho silang nahulog ng bisikleta ni Harold. Agad lumapit si Terry, ang batang ina, upang tulungan sila, ngunit dahil sa aksidente, napunit ang gulong ng kanyang sasakyan. Tumawag siya gamit ang kanyang cellphone upang humingi ng tulong, ngunit hindi niya namalayan na gumuhit si Harold ng bagong spare tire gamit ang kanyang Crayola. Laking tuwa ng kanyang anak na si Mel sa pangyayaring iyon. Bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanila sa kotse, inanyayahan ni Terry ang dalawa na ihatid sila pauwi at pinatulog sila sa kanilang garahe para sa gabi. Kalaunan, tinawag ni Mel si Harold upang ipakita ang kanyang mga guhit, at namangha si Harold sa pagiging malikhain ng bata. Dahil dito, natanong ni Mel kung paano nagawa ni Harold ang mga bagay na iyon, at sinabi niya na ginawa niya ito gamit ang kanyang lila na Crayola. Kahit mukhang simpleng lila na Crayola lamang ito, ibinigay ito ni Harold sa bata upang subukan. Sa pagguhit sa hangin, nakalikha si Mel ng isang halong langaw at gagamba na agad nabuhay. Masaya silang dalawa habang patuloy na naglalaro gamit ang Crayola, hanggang sa isang kalapit na kalsada, patuloy na hinahanap ni Porcupine ang kanyang mga kaibigan. Sinundan niya ang kanilang mga bakas hanggang sa marating niya ang isang marangyang mansyon. Walang pag-aalinlangan, agad niyang hinablot ang mga damit ng may-ari at ninakaw ang pagkain mula sa refrigerator. Ngunit hindi nagtagal, na-trigger ang alarm ng bahay. Sa kabutihang palad, nakatakas ang dalagang babae sa pamamagitan ng hardin at tumalon sa bakod, ngunit ang kanyang pagtakas ay nahuli ng security camera sa lugar. Kinabukasan, nagising si Terry para sa isa na namang araw ng trabaho, ngunit laking gulat niya nang makita ang ilang pie sa mesa. Nang bumaba siya, lalo siyang nagtaka kaya kinausap niya si Harold na kasalukuyang kasama si Mel at si Moose na umiinom ng kape. Sinabi ni Harold na ang mga pie ay ginawa gamit ang kanyang lila na Crayola, at ginamit din niya ito upang ayusin ang pintura ng bahay ni Terry. Siyempre, hindi naniniwala si Terry sa kwento tungkol sa lila na Crayola at sinabing oras na para umalis si Harold at ang kanyang mga kasama. Sumunod naman sila, ngunit bago umalis,
ibinigay ni Harold kay Mel ang isang piraso ng kanyang Crayola bilang pasasalamat. Nagpa siya ang bata na tulungan silang hanapin ang kanilang lumikha, ngunit ang tanging clue na meron si Harold ay marahil isang matandang lalaki ang kanilang lumikha. Dahil dito, sa tuwing may makikitang matandang lalaki sa gitna ng kalsada, agad na tumatakbo si Harold para yakapin ito, iniisip na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang lumikha. Ngunit sa halip na yakap, binabagsak siya ng matandang lalaki gamit ang wrestling move at umuuwi na lang ito. Sa kabila ng suntok na iyon, nakakita si Harold ng isang pamphlet sa kalsada tungkol sa town library. Nagpasya siyang pumunta roon upang maghanap ng mga clue tungkol sa kanyang lumikha, kaya gumuhit siya ng skateboard at 2 roller skates gamit ang kanyang Crayola upang mas mabilis silang makarating. Sa library, nakilala ng grupo si Gary, isang librarian na nagsusulat ng fantasy stories para sa mga matatanda. Nang makilala niya si Mel, inalok niya ang tulong niya sa bata at sa mga kaibigan nito, para lamang mapalapit sa ina ni Mel na may matinding nararamdaman siya rito. Ngunit wala pa ring sapat na impormasyon upang mahanap ang lumikha ni Harold online. Dahil naiinip na sa paghahanap, iminungkahi ni Gary na subukan nilang palabasin ang creator. Naengganyo si Harold sa ideyang iyon, kaya nag-decide siya na muli niyang gamitin ang kanyang purple crayon. Umalis ang tatlo sa silid-aklatan, at nagsimulang gumuhit si Harold ng isang napakalaking eroplano gamit ang kanyang Crayola. Si Gary, na kanina pa nanonood mula sa bintana, ay namangha makita na totoong mahika ang Crayola. Dahil dito, naalala niya ang isang lumang kwento na pinamagatang Harold and the Purple Crayon. Habang naghahalongkat siya sa silid-aklatan, nadiskubre niyang ang lalaking may hawak ng Crayola ay isang kathang-isip na karakter na nilikha ng may akdang si Crockett Johnson. Kahit papaano, tila naging realidad ang pantasya. Napagtanto ni Gary na sa kapangyarihan ng Purple Crayon, maaari na siyang maging isang napakatagumpay na manunulat. Samantala, pinalipad ni na Harold at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang eroplano sa ibabaw ng lungsod. Pagdating nila sa ulap, pinagana ni Harold ang makukulay na usok ng eroplano at isinulat sa kalangitan ang numero ni Terry upang makontak siya ng kanyang creator. Dahil sa matinding paggalaw ng eroplano, muling bumalik si Moss sa kanyang tunay na anyo at nabotas ang katawan ng sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, biglang nag-activate ang mga ejection seat, at tumilapon palabas ang tatlo. Mabuti na lang at mabilis na gumuhit si Harold ng isang parachute kaya ligtas silang nakalapag. Nagkataon namang malapit silang bumagsak sa paaralan ni Mel, na noon ay huli na sa pagpasok. Pinayagan ni na Harold at Moose na mauna ang bata, habang tinitingnan nila ang mensaheng isinulat nila sa kalangitan, "Old man, call me," kasama ang numero ng telepono ni Terry. Ang hindi nila alam, maraming matatandang lalaki ang nagsisimulang tumawag kay Terry dahil inakala nilang naghahanap siya ng mapapangasawa. Dahil dito, sunod-sunod siyang nakatanggap ng tawag mula sa mga hindi niya kilala. Dahil sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono, pinagalitan pa siya ng kanyang manager dahil ginagamit niya ito habang oras ng trabaho. Akala ni Terry ay kakaiba na ang simula ng kanyang araw, pero lalo pa itong lumala nang dumating sina Harold at Moose sa supermarket na kanyang pinagtatrabahuhan. Nakilala niya ang dalawa at agad niyang nalaman na sila ang nagkalat ng kanyang numero nang walang pahintulot. Nagalit si Terry at pinalayas sila. Ngunit muli na namang tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang tumatawag ay ang principal ng paaralan ni Mel. Ipinaalam nito na nakipag-away ang bata sa paaralan at nasuntok ang ilong ng isa niyang kaklase. Napilitan tuloy si Terry na sunduin ang kanyang anak. Ngunit alam niyang kapag iniwan niya ang kanyang trabaho, siguradong tatanggalin siya ng kanyang manager. Nag-alok sina Harold at Moose na tumulong, at dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, pumayag siya. Matapos silang bigyan ng uniforme, inutusan sila ni Terry na ilipat ang mga paninda mula sa isang stand papunta sa iba. Agad namang sinunod ng dalawa ang kanyang mga utos. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nainip at napagod sina Harold at Moose sa paglilipat ng mga paninda. Kaya nagpasya silang mag-iikot sa mga pasilyo ng supermarket upang tulungan na lang ang mga mamimili. Hindi naglaon, napahinto si Moose sa isang silid sa napakalaking telebisyon na nakadisplay sa tindahan. Umupo siya sa harap nito at isinuot ang kanyang headset upang mapakinggan ang lahat ng palabas ng sabay-sabay. Samantala, sinubukan naman ni Harold na tulungan ang mga mamimili gamit ang kanyang purple crayon, ngunit lalo lang niyang napalala ang sitwasyon. Tinulungan niya ang isang matandang babae na maabutan ang mga paninda sa pinakamataas na stand sa pamamagitan ng pagguhit ng mga spring sa sapatos nito. Pagkatapos, may nakita siyang batang naglalaro ng isang laro ang helicopter, kaya ginuhitan niya ito ng totoong propeller para mas maging masaya ang bata. Ang problema, bigla itong lumipad at nagdulot ng matinding gulo sa buong supermarket. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Terry sa trabaho at laking gulat niya nang makitang wasak na ang halos buong tindahan.
Agad niyang hinarap sina Harold at Moose, ngunit nang malaman ng manager na siya ang nagpasok sa dalawa, siya ang sinisi sa nangyari at tuluyan siyang sinibak sa trabaho. Bagamat labis na nadismaya si Terry, nakumbinsi siya ni Mel na gusto lang naman siyang tulungan ng kanyang mga kaibigan at mas mabuti na ring wala na siya sa trabahong iyon. Dahil dito, tinanggap niya ang paghingi ng tawad nina Harold at Moose, at sabay-sabay silang namasyal sa parke. Habang naglalakad, inamin ni Terry na ang tunay niyang pangarap ay maging isang profesional na pianist. Ngunit simula nang pumanaw ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay tuluyan na niyang nawala ang kanyang inspirasyon at pangarap. Muli na namang nagpasya si Harold na tulungan siya gamit ang kanyang purple crayon. Habang hindi nakatingin si Terry, bigla siyang gumuhit ng isang piano sa gitna ng parke. Namangha si Terry nang makita ang instrumento, at hiniling ni Harold na tumugtog siya ng isang awitin. Kahit kinakabahan siya dahil matagal na siyang hindi tumutugtog, pumayag pa rin si Terry. Nang magsimula siyang tumugtog, agad na namangha ang mga tao sa kanyang pambihirang talento, at isa-isang nagtipon ang mga ito upang panoorin siya. Sa kabilang banda, sina Detective Love at Detective Silva ay nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa reklamo ng matandang lalaking may tungkod na nilapitan nina Harold at Moose ilang araw na ang nakalipas. Gamit ang mga CCTV camera sa parke, nakuha nila ang larawan ng dalawang sospek at sinimulan na nila ang paghahanap sa mga ito. Bukod pa rito, hinahanap din nila ang porcupine na nakuhanan ng litrato ng security camera sa bahay na pinasok nito. Samantala, patuloy namang hinahanap ng porcupine ang kanyang mga kaibigan at sinusundan ang mga bakas na iniwan ng mga ito. Nauwi siya sa isang diner kung saan napansin niyang kulay lila ang ilang pagkain at mga gamit sa loob. Habang nag-iimbestiga, nakipagtalo siya sa isa sa mga waitress. Dahil nainis sa naging trato sa kanya, nagsimula siyang kumain ng kung ano-ano sa diner nang hindi nagbabayad at saka sinubukang tumakas. Humarang sa kanya ang manager sa may pinto, ngunit mabilis siyang tumalon sa ibabaw ng mga mesa ng mga customer at nakatakas palabas. Nagkataon namang nakaparada sa tabi ng diner ang sasakyan nina Detective Love at Detective Silva. Agad nilang nakilala ang takas at mabilis nila itong hinabol. Ngunit muling nakatakas ang porcupine matapos magtago sa mataas na bahagi ng isang puno. Habang nagpapatuloy ang habulan, natapos naman ni Terry ang kanyang pagtugtog at sinalubong siya ng masigabong palakpakan mula sa mga nanood. Nagkataon ding dumaan si Gary sakay ng kanyang sasakyan. Nang makita niya si Terry sa parke, agad niya itong nilapitan at pinuri ang kahanga-hanga nitong talento. Pagkatapos, sinabi niya kay Harold na natuklasan na niya kung sino ang kanilang creator, at pinangakoan niyang tutulungan niya silang mahanap ang matandang lalaki. Gayunpaman, naghinala si Mel sa labis na kabaitan ni Gary at nakiusap na sumama rin sa kanila. Ngunit sinabi ng kanyang ina na oras na para umuwi sila. Samantala, isinama naman ni Gary sina Harold at Moose sa isang liblib na bahagi ng parke. Doon ay ibinunyag niya kung saan talaga sila nagmula. Ipinakita niya ang aklat ni Harold at ipinaliwanag na ang may akdang si Crockett Johnson ang lumikha sa kanila sa kanyang imahinasyon. Sa hindi maipaliwanag na paraan, naging totoo sina Harold at Moose mula sa kathang-isip na kwento. Habang nag-uusap sila, dumating din ang porcupine at sa wakas ay muling nakasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang muling pagkikita dahil biglang dumating si Detective Silva. Agad nitong sinunggaban ang porcupine at penosasan ito. Hindi lang siya ang inaresto, kundi pati sina Harold at Moose. Dinala ang tatlo sa kulungan, at ang mas masama pa rito, kinumpiska ang purple crayon at itinago sa kabinet ng istasyon ng pulis. Sa kabila nito, nakaisip pa rin sila ng paraan upang makatakas. Nang may isa pang bilanggo na ipinasok sa kanilang selda, gumawa ng ingay ang porcupine upang ilihis ang atensyon ng pulis. Habang abala ang babantay, palihim namang nakalusot si Moose sa pintuan nang hindi napapansin. Mabilis niyang nabawi ang purple crayon. Pagkakuha nito, ginamit ni Harold ang Crayola upang gumuhit ng isang napakalaking bakal na bola. Sa isang malakas na hampas, winasak nito ang mga pader ng kulungan, kaya tuluyan nang nakatakas ang tatlong magkakaibigan. Kinabukasan, sumakay sila sa isang malakas na motorsiklo at nagtungo sa paaralan ni Mel. Mula sa bintana ng silid-aralan, nakita sila ng bata at agad na tumakbo palabas upang salubungin sila. Ngunit muling dumating ang mga kaklaseng nakaaway niya noon at muli siyang ginulo. Ikinulong nila si Mel sa isang bodega at pinagtawanan siya. Naalala ni Mel ang maliit na piraso ng purple crayon na ibinigay sa kanya ni Harold. Ginamit niya ito upang iguhit ang kanyang kathang-isip na kaibigang si Carl, isang nilalang na pinaghalong dragon at ibon. Pagkatapos niyang iguhit ito, biglang nabuhay si Carl. Sa taglay nitong napakalaking lakas, agad nitong winasak ang pinto ng bodega at pinalaya si Mel. Agad na tumakbo si Mel patungo kina Harold, Moose, at sa porcupine.
Pagkatapos ay sabay-sabay silang naglakbay upang hanapin si Crockett Johnson. Gamit ang kanyang cellphone, hinanap ni Mel ang lokasyon ng bahay nito, na matatagpuan sa isang liblib na lugar na napapalibutan ng kagubatan. Sa wakas, narating nila ang bahay. Agad namang nagmadali si Harold papunta roon, sabik na sa wakas ay makilala ng personal ang kanyang creator. Ngunit nang kumatok sila sa pinto, isang babae ang sumalubong sa kanila. Malungkot nitong ibinalita na matagal nang pumanaw si Crockett Johnson at ang kanyang bahay ay ginawa ng museo ng kanyang mga likha. Labis na ikinagulat ng lahat ang balitang iyon, lalo na si Harold. Doon niya naunawaan kung bakit hindi na nila muling narinig ang tinig ng kanilang creator. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Terry sa harap ng museo matapos ipaalam sa kanya ng principal ng paaralan ang pagkawala ni Mel. Pinagalitan niya ang kanyang anak dahil sa pagtakas nito, at mahigpit niyang sinabi kay Harold na lumayo na sa kanilang mag-ina dahil simula nang dumating ito, puro problema na lamang ang nangyari sa kanila. Humingi ng tawad si Harold at napagtanto niyang sa buong buhay niya, mali ang paraan ng paggawa niya ng mga bagay kahit ang intensyon niya ay tumulong. Habang nalulungkot silang lahat, napansin ni Namus at ng Porcupine na unti-unti nang nawawala ang bisikletang nilikha gamit ang purple crayon. Hindi lang iyon, nagsimula na rin silang maglaho, na para bang unti-unti nang nawawala ang mahika ng Crayola. Hindi nagtagal, pati ang ekstrang gulong ni Terry ay bigla na lang naglaho habang nasa gitna sila ng kalsada. Dahil dito, muntik na silang maaksidente ng kanyang anak. Habang humihingi si Terry ng tulong upang maayos ang kanilang sasakyan, naglakad naman si Harold ng mag-isa sa gilid ng kalsada, malungkot at nawawalan ng pag-asa. Hindi naglaon, dumating si Gary sakay ng kanyang kotse. Sinabi niyang tutulungan niya si Harold na ayusin ang lahat ng nangyaring kaguluhan, kaya sabay silang bumiyahe pabalik sa silid-aklatan. Habang nasa daan, nadaanan nila ang sasakyan ni Terry. Nang makita ni Mel si Harold na kasama si Gary, agad siyang naghinala na may hindi magandang mangyayari. Pagdating nila sa bahay, napansin din ni Mel na naglaho na ang pintura ng kanilang bahay. Dahil dito, lalo siyang naniwalang nasa panganib si Harold. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang ina na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit sinabi lamang ni Terry na bumalik na siya sa kanyang silid. Makalipas ang ilang oras, dumating si Harold sa silid-aklatan ni Gary. Kinumbinsi siya ni Gary na ibigay ang purple crayon upang maibalik daw sa dati ang lahat. Dahil nagtitiwala pa rin siya, ibinigay ni Harold ang Crayola. Ngunit agad siyang pinagtaksilan ni Gary. Gumuhit ito ng isang piitan at ikanadina si Harold sa loob nito. Hindi nagtagal, nainip si Mel sa paghihintay at nagpas siyang tumakas ng bahay upang tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit pagdating niya sa silid-aklatan, nahuli rin siya ni Gary at ikinulong kasama ni Harold. Pagkatapos, ginamit ng kontrabida ang purple crayon upang sirain ang sahig at bubong ng gusali, kaya naiwan sina Harold at Mel na nakakulong at wala ng paraan upang makatakas. Matapos iyon, gumuhit si Gary ng isang karwahe sa labas ng silid-aklatan at mabilis na tumakas. Sa kabutihang palad, nasa bulsa pa rin ni Mel ang maliit na piraso ng purple crayon. Ginamit niya ito upang gumuhit ng mga susi na nagbukas sa kanilang mga kadena. Pagkatapos ay gumuhit siya ng isang napakalaking lobo, at magkasama silang lumipad upang habulin si Gary. Dahil sa katapangan ni Mel, muling nagkaroon ng tiwala si Harold sa kanyang sarili, at bumalik ang buong kapangyarihan ng kanyang mahika. Samantala, umakyat si Terry sa silid ng kanyang anak upang kausapin ito, ngunit doon niya na lamang tumakas na pala si Mel. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan upang sundan ang bata. Habang papaalis siya, napansin niyang bumalik na ang pintura ng kanilang bahay. Doon niya tuluyang napatunayang totoo nga ang mahika ni Harold. Nagpatuloy si Terry sa paghahanap kina Harold at Mel, na sa wakas ay maabotan si Gary habang tumatakas sakay ng kanyang karwahe sa loob ng parke. Gumamit sila ng kawit upang mapatomba ang karwahe at mapahinto ang kontrabida. Lumapit si Harold kay Gary at hiniling na isauli nito ang purple crayon. Ngunit tumanggi si Gary at hamonin pa siya sa isang tunggalian. Nagharap ang dalawa, at sabay nilang inilabas ang kani-kanilang Crayola. Nagsimula ang isang matinding labanan ng mahika. Unang gumuhit si Harold ng isang lubid upang itali si Gary, ngunit gumanti naman ito sa pamamagitan ng pagguhit ng isang palakol na agad pumutol sa lubad. Pagkatapos, gumuhit si Gary ng isang sandatang medieval na may malaking bowl ang may mga tinak na nakakabit sa isang kadena. Hawak ang sandata, mabilis siyang sumugod upang salakayin si Harold. Ngunit hindi nagpahuli si Harold.
Gumuhit siya ng isang napakalaking bentilador na lumikha ng malakas na hangin at itinulak si Gary palayo. Ayaw pa ring sumuko ng kontrabida. Gumuhit siya ng isang tirador at pinakawalan ang isang napakalaking bato patungo kay Harold. Mabilis namang nakaisip si Harold. Gumuhit siya ng magkakapatong na bilog sa kanyang paligid na naging isang higanteng spring. Dahil dito, tumalbog pabalik ang malaking bato at tumama sa tirador ni Gary. Natalo si Gary, at sinubukan ni Harold na bawiin ang purple crayon. Ngunit sa halip na isauli ito, nilamon ni Gary ang Crayola. Dahil dito, ang buong kapangyarihan ng purple crayon ay napunta sa kanyang katawan, at nagbago siya bilang isang napakalakas na salamangkero. Ilang sandali pa, dumating si Terry habang hinahanap ang kanyang anak at nasaksihan niya ang nangyari kay Gary. Sinamantala ito ng kontrabida at inalok si Terry na samahan siyang bumuo ng isang bagong kaharian. Ngunit mariin niya itong tinanggihan. Dahil sa kanyang pagtanggi, gumuhit si Gary ng isang sibat na may talam sa magkabilang dulo at ginamit ang mahika nito upang gawing isang naglalagablab na lawa ng lava ang buong paligid. Agad na tumakbo si Harold upang iligtas sina Terry at Mel, ngunit itinulak siya pabalik ng lumaragas ang lava at nabitawan niya ang kanyang purple crayon. Sa pagkakataong iyon, tila wala na silang pag-asa. Ngunit muli na namang tinawag ni Mel ang kanyang kaibigang si Carl. Mabilis na lumipad ang maliit na dragon patungo kay Gary at binugahan ito ng apoy. Gayunpaman, gumanti ang salamangkero sa pamamagitan ng paghahagis ng malalaking bowl ang bakal na nakakabit sa mga kadena. Tinamaan si Carl at bumagsak ito sa lupa habang sugatan. Sa pag-aakalang wala nang makakapigil sa kanya, idineklara ni Gary na siya na ang nagwagi sa labanan. Ngunit biglang dumating si Namus at ang porcupine, na tuluyan nang bumalik sa kanilang dating anyo. Agad silang sumugod upang tulungan si Harold. Mabilis na nabawi ng porcupine ang purple crayon at ibinigay ito kay Harold. Muling gumuhit si Harold, ngunit sa pagkakataong ito ay isang spiderfly na kapareho ng nilikhang nilalang ni Mel. Pinakawalan niya ito patungo kay Gary, at mabilis itong lumipad papasok sa bibig ng kontrabida. Sumunod namang umatake si Moss. Sa loob ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo at malakas na sinuwag si Gary gamit ang kanyang mga sungay. Dahil sa matinding tama, nailuwa ni Gary ang spiderfly mula sa kanyang tiyan. Kasama nitong lumabas ang purple crayon na nilamon niya. Dahil dito, naglaho ang lahat ng masamang mahika ni Gary at bumalik sa normal ang lahat. Labis na nang hinayang si Gary sa kanyang pagkatalo. Inamin niyang ginawa niya ang lahat ng iyon dahil gusto niyang maging totoo ang mundong pantasya na isinulat niya sa kanyang mga kwento. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, pinagbigyan pa rin siya ni Harold. Gumuhit siya ng isang portal na patungo sa mundong pantasya ng mga aklat ni Gary. Masayang pumasok si Gary sa portal. Upang matiyak na hindi na siya muling makakagawa ng gulo, isinara ni Harold ang portal, at tuluyan naman itong winasak ni Carl gamit ang kanyang apoy. Lumipas ang isang araw, at bumisita sina Harold at ang kanyang mga kaibigan sa museo ni Crockett Johnson. Doon ay nakita ni Harold ang mga orihinal na guhit at sketch ng kanyang creator. Labis siyang natuwa nang matuklasan kung paano siya unang nabuo. Gayunpaman, nais pa rin niyang malaman kung ano ang naging dahilan kung bakit siya nilikha ni Crockett Johnson. Ibinigay ng tagapangasiwa ng museo ang sagot sa pamamagitan ng isang liham na isinulat mismo ng may akda para kay Harold. Sa liham, isiniwalat na nilikha si Harold bilang simbolo ng kapangyarihan ng imahinasyon. Umaasa si Crockett Johnson na mahihikayat ni Harold ang mga bata na maging malikhain at gamitin ang kanilang imahinasyon upang hubugin ang sarili nilang mundo. Labis na ikinasaya ni Harold ang mga salitang iyon. Sa huli, nagpasya siyang gamitin ang purple crayon upang gumuhit ng isang portal pabalik sa sarili niyang mundo. Bago siya umalis, inabutan siya ni Mel ng isang kahon ng makukulay na Crayola upang mas mapuno pa ng kulay at buhay ang kanyang tahanan. Sa wakas, nagpasalamat sina Harold at ang kanyang mga kaibigan kay Mel sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanila. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang mundong pantasya, handang harapin ang panibago na namang mga pakikipagsapalaran. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si James Demel, Elvis June Villarreal, Baldion Dom, Alvin Palanya, Francis Kim, Chanay, Bril Bechechino from Manila, Krista Faustino from Bocaue, Bulacan, at Napoleon Dictado from Pandacan, Manila. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.